ka sa akin! Lisan, huwag kang bibitaw, ha? Nakakalisan mo kamay! Lisan, tumingin ka sa akin, huwag kang bibitaw! Ito lang ako! Lisan, kailangan mo ako bitawan! Lisan, bitawan mo ako! Santa! Lisan, huwag kang bibitaw sa akin! Huwag kang bibitaw sa akin! Lisan! Lisan! Sa bawat kadiliman ay may liwanag. Ngunit paano kung ang kadiliman ay kakambal mo na mula pa sa sinapupunan? Madre! Hi! Hi! Welcome! I'm so glad you were able to come. You outdid yourself, Anisha. Your reception is beautiful. Wow, salamat. Anything for my apo, for my one and only Yes, apo. that's true. Come on, enjoy. Please, just go around. Okay, excuse us. Magandang araw po, Doña Anisha. Talagang araw naman. Huwag kayong mahiya. Kumain kayong mabuti. Opo. Oh, kayo mahiya mo. Sige po. Wala pa ba mga bagong kasal? Ay, nako! Nagbihis lang sandali. Huwag kayong mag-aalala. Lalabas na yun. Naku, iba ka padating na yun. Doon tayo. Maganda ron. Magandang view doon. Ladies and gentlemen, please welcome our newlyweds, Mr. and Mrs. Alan Magpantay! Geraldine, may problema ba? Mabuhay ang bagong kasal! Yes! Woo! Wala ka ba talagang balak pumunta sa kasal? Ako dapat ang nandun. Kami dapat ni Geraldine ang kinakasal. Ikaw naman kasi, ang tagal mo nag-aaral ng pagdodoktor sa Maynila. Nag-residency ka pa sa US. Ayan, tuloy, naunahan ka. Makahanap tuloy siya ng iba. Hindi ko naman nakalain na magkakatuluyan sila. At lalong hindi ko ni-expect na mabubuntis siya agad. And now, let's hear from the loving Lola of the bride, Doña Anisha Enriquez. Alam naman ninyong lahat na ako ang tumayong nanay kay Geraldine nung naulila siya sa yumaong anak ko at sa kanyang asawa.
Kung nandito lang sila ngayon, sigurado ako na tulad ko, sila'y magiging masaya para kay Geraldine. At nahanap na niya ang lalaking mamahalin niya at magmamahal sa kanya habang buhay. Saksi ako sa naging trahedya sa buhay ng apo ko. Pero masaya na ako. Dahil sa wakas, natapos na rin ang bahagi na yon sa kanyang buhay. Mula ngayon, puro kasiyahan ang madadala niya sa asawa niyang si Alan. At hindi na ako makapaghihintay. Gusto ko nang makita yung mga magiging apo ko sa tuhod. At alam ko na mapupuno nila ng halakhak at kasiyahan ang aming tahanan. Alan. Welcome to our family. At sana, lagi mong alagaan si Geraldine. Tandaan mo, kapag pinaiyak mo ang aking apo, umanda ka, ako ang makakalaban mo. Oo. Promise. Promise? Good. Maraming salamat po sa inyong pagdayo. Akala ko po naman noon, kayo na talaga magkakatuluyan. Eh di ba mula po ng high school, love of my life mo na yun si Geraldine. She's still the love of my life, Vincent. Ako ba kahit ang dami ko ng kakilalang babae, siya pa rin. Yes, I always expected na pag-uwi ko, pwede ko siyang balikan. Nandyan lang siya parate. Pero ngayon, wala na. Uy, saan ka pupunta? Pupunta ako doon! Pare, lasing ka na! I love you, Geraldine. I love you too, Alan. Pasensya ka na, hindi ako kaagad nakababa sa barko. Lumaki na tuloy yung tiyan mo bago tayo nakasal. Okay lang, hindi ko naman kinahihiya yung magiging anak natin eh. Ang importante, kasal na tayo ngayon. Pare, bumalik na lang tayo. Kailangan ko makausap si Geraldine. Ma'am Geraldine, Sir Alan, pasensyahan nyo na po itong regalo ko po sa inyo. Kuha po yan ng misis ko, yung balabal na yan para sa inyo. Marami naman pong salamat, Mang Ador. Hindi naman kailangan, pero salamat po talaga. Walang ano, Ma'am. Salamat po, Mang Ador. Ma'am Geraldine, Sir Alan, may munting handog po kami para sa inyo. Nasabi niyo po na kambal pong magiging anak ninyo. Oh, maraming salamat ha. Ang ganda naman ito. Sigurado ako magagamit to ng kambal namin. Maraming salamat po. Wala naman po. Uy! Ay! Naku, pasensya na po kayo. Baka lumuwag lang po sa biyahe, pero papaayos ko po kaagad. Masamang pangitain. Nakakakita ako ng kadiliman. Mang Ador, sino ba yung babaeng yan? Pakilayo naman siya dito, please naman. Sandali lang, gusto ko marinig ko ano sasabihin niya. Geraldine. Liwanag at dilim. Ang isa sa mga anak mo ay mabubuhay, ngunit ang isa ay mamamatay. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na makinig sa kanya. Mang Ador, utang na loob. Pakilayo na siya dito. Sir, ma'am, pasensya na po kayo sa nanang ko, ha. Pasensya na po kayo. Meron lang po siyang problema sa pag-iisip. Sorry po ulit. Halika na nga.
Sorry po. Halika na. Salamat po. Palpak naman yung mga hula ni Aling Edith. Salamat. kaya, nilaan din niya ako dati at nakatotoo ang sinabi niya. Raymond, huwag ka namang gulo doon. Lasing ka na. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang siya makausap. Huwag mo napansinin yung mga sinabi ng matandang yun. Pagkasinto-sinto talaga yun eh. Paano kung totoo yung sinabi niya? Hindi nga totoo yun. Isipin mo yung kamag-anak niya mismo yung nagsabi na meron talaga siyang diferensya sa utak. Di ba? Ewan ko, pero masama talaga yung pakiramdam ko eh. Bakit bigla na lang nasira tsaka nahulog yung kuna? Huwag kang mag-alala, anak. Nagkataon lang yun. Sigurado kung magiging okay ang mga baby mo. Oo nga naman, Ate Geraldine. Sigurado akong magiging mababait at magaganda ang mga pamangkin ko. Tapos, aayusan ka pa sila. Teka. Sino ba nagsabing babae ang mga kambal? Lalaki kaya yan. Tuturo ko pa mag-basketball eh. Oh, dito pala yung mga barkada ko sa barko. Batiin ko lang. Smile na. Huwag nang isipin yon. Smile. Oh, pare, musta? Thank you, nakapunta kayo, ha? Congrats, ha? Ayos. Pare, buti pa umuwi na lang tayo, pare! Geraldine, di ba imbitado ako dito? Sandali lang ako. Akala ko ba hindi ka pupunta? Geraldine, hindi mo dapat pinakasalan si Alan. Isang pagkakamali ito. Geraldine, akong totoong nagmamahal sa'yo. Pwede ba, Raymond? Umalis ka na. Lasing ka lang kaya mo sinasabi yung mga yan. Ni Geraldine, tayong dapat ang magkasama. Hindi sana ako umalis. Hindi ko dapat sinunod si Papa. Hindi ko sana iniwanan. Geraldine, mahal na mahal kita. Raymond, please. Kung talagang magkaibigan tayong dalawa, kung talagang mahal mo ko, magiging masaya ka para sa akin. Magsisimula na kami ng pamilya ni Alan kasama na magiging anak namin. Sana naman maintindihan mo yun. Maging maligaya ka na lang para sa amin, please. Geraldine. Raymond, please, bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Geraldine. Raymond, umalis ka na. Lasing ka lang. Ano ba pinagsasasak? Ano ka na sa akin? Raymond, bitawan mo ako! Ali, bitawan mo asawa ko! Nag-uusap lang kami! Pare, kasal namin to! Raymond! Lasing ka na! Gago ka pala eh! Sir, naman mo, sir. Musirain kasal namin! Ikaw ang gulo sa amin! Kaming dapat ang magkasama ngayon ni Geraldine. You don't deserve her. Kami dapat ang kinakasal, hindi kayo! Alan! Gago ka talaga, no? Alan! Oh! Awatin niyo! Itigil niyo na yan, pwede ba? Tama na! Umuwi ka na. Itigil mo yan! Huwag mong gawin yan! Pare, umuwi ka na lang. Pag-isipan mo na Raymond, mabuti. please! Tama na yan! Lasing ka lang. Get out! Nanggugulo ka, ha? Wala kang respeto sa amin. Get out! All of you, get out! Halika na. Umuwi na lang kayo. Please. Geraldine, very sorry. Sorry, Lola. Out! Ikaw,
Diyos mio! Geraldine! Ha? Geraldine! Tulong! Tulong, guys! Tumawag kayo ng ambulansya! Ambulansya, bilis! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Raymond, tama na yan. Lasing na lasing ka na. Pare, wala ka nang magagawa. Kasal na sila. Hindi ako papayag. Sa akin pa rin mapupunta si Geraldine. Hindi ako papayag. Dok, kamusta ko yung mga babies namin? May problema ko ba? The babies are fine. Salamat naman ho sa Diyos. Something's bothering me. I hope hindi ito major issue. Pero obviously, mas maliit ang isang twin. Dok, ano hong ibig niyong sabihin? Normal naman na mas malaki ang isang twin. Usually, but not this much. Sa nakikita ko ngayon, may discrepancy ng more than 25% sa weight ng mga bata. Posible namang makahabol pa ang smaller twin bago man lang sila ipanganak. But in most cases, especially kung mas malaki ang isang bata and heavier over the other, maring magkaroon sila ng breathing problem or mangailangan sila ng intensive care upon birth. Dok, ano pong pwede natin gawin para makahabol yung isa sa kanila? Just eat well. Avoid stress. Zero stress para hindi na mangyari yung nangyari ngayong gabi. But for now, I'm keeping you here in the hospital. Overnight man lang. Para lang makasigurado tayo. Then tomorrow, if everything is okay, pwede ka nang umuwi. Gusto mo bang malaman kung anong gender ng babies nyo? Kumusta na kaya yung mga anak ni Ma'am Geraldine? Buhay ang mga bata sa ngayon. Ngunit hindi magtatagal at lalabas din ang tunay nilang kapalaran. Mahirap ang pagdadaanan ng mga batang yun. Ngunit sa huli, isa sa kanilang mabubuhay at isang mamamatay. Pwede ba, Nang? Tigilan niyo na nga ang pagsabi niyan. Tsaka, huwag na po kayong lumapit kay Ma'am Geraldine, ha? Naman nang dahil sa'yo, baka mawalan pa ako ng trabaho. Mabuti na lang walang masamang nangyari dyan sa aking mga apo kapag nagkataon. Naku, talagang ipakukulong ko yung... Lola, kumalma na kayo. Okay na ang lahat, ha? Okay na. Meron akong sorpresa para sa inyo. Buksan mo ang pinto, iho. Sige nga. Okay. Wow, Lola! Ang ganda naman! Kasi nung tinawagan niyo ako kanina, sinabi niyo
mga babae ang magiging mga apo ko. Naku, naisipan ko na bigyan sila ng konting regalo. Lola, hindi na naman kailangan gawin to, pero thank you po talaga. Ang cute. Ang ganda-ganda po. Nag-abala pa kayo, Lola. Ito pa, nakita mo ito, family tree? Nilagay ko na yung picture mo na kasamang ang iyong mama at papa. Oo. At saka, meron pang space yan para sa pictures din ng mga babies. Para paglaki nila, alam nila kung saan sila nanggaling. O, di ba, no? Tama naman. Ganda. Lola, thank you po. Thank you po for everything. Alam mo, Lola, kahit na maaga tayong iniwan ni Mama at saka ni Papa, nagpapasalamat pa rin ako kasi nandito kayo para sa akin. Kayo nang tumayo, parang nanay at saka tatay ko, kaya thank you, Lola. Basta natutuwa ako. Naalala mo ba na madalas mong sabihin sa akin na balang araw gusto mong magkaroon ng sarili mong pamilya? O, ito na. Ito na, oh. Malapit na lumabas. Malapit nang matupad lahat ng mga pangarap mo. Malapit na, Lola. Thank you. Oh, love you. Alagaan mo ito. Siyempre naman po, Lola. Love na love ko po ang apo ninyo. Narinig mo yun, ah. Naku, Paging Dr. Santiago. Dr. Santiago, you are needed at the operating room. Oh, Willie. Yeah. Paging Dr. Reyes, please proceed to the emergency room. Morning, Doc. Morning. No, I need exercise. Morning. Paging Dr. David, please proceed to the emergency room. Paging Dr. David, please proceed to the emergency Oh. room. Ano naman ginawa mong kalokohan kagabi? Ha? Ano yan? Rating na pala sa'yo. O, tinawagan ako ni Tita Anasia. Sinabi niya sa akin, you made a fool of yourselves sa wedding ni Geraldine. Ano ba? Parang, Dr. Cantinorium, umasal ka. Parang wala kang pinag-aralan. Sorry, I was drunk. Sorry you were drunk? Is that your stupid excuse for everything? Ha? Ang problema sa'yo, you know what? Hindi mo iniisip ang reputasyon natin eh. Yung kahihiyan ko, ang kahihiyan ng ospital. Gagawin mo na lang lahat ang gusto mong gawin. Wala ka nang inisip kundi sarili mo. Raymond. Ano bang gusto tong pagiging doktor ko? Di ba sa'yo? Dahil nga sa pagsunod ko sa gusto mo na wala yung babaeng mahal ko. Na wala si Geraldine. Lahat to gusto mo. Those sounds? Gusto mo. You and your silly classical music. Meron po akong appointment sa manager. Ako po yung representative ng Enriquez Farms. Uy, Nida, ex mo. Gwapo pa rin, ha? Sandali lang. Hi, Alan. Oh. Nida. Kumusta? Okay naman ako.
balita ko nag-asawa ka na raw. Ang daya mo, hindi mo naman ako inimbitahan. At balita ko, asyendero ka na raw, kaya hindi ka na sumasampa ng barko. Iba na buhay ko ngayon, Nida. Hindi mo ba namimiss ang sumampa sa barko? Kasi alam mo, ako, miss na kita. May asawa na ako. Alam mo, Alan, okay lang naman sa akin yun eh. Wala namang problema. Okay lang sa akin yun. Huwag ganyan. May asawa na ako. Matagal na tayong tapos. Okay? Wala na. Excuse me. Alam mo, kaya gusto ko yun eh. Bastos. Pare, finally napilit rin kita pumunta dito. Alam ko namang hindi ka sanay sa mga lugar na ganito. Okay lang. Sulit naman yung punta ko eh. Sino ba yung tinitingnan mo? Si Nida. Ex ni Alan. Anong ginagawa mo dito? Geraldine, gusto ko lang sanang mag-apologize dun sa nangyari sa wedding niyo. I don't know what came over me. Lasing na lasing ako. Kaya ako nagawa yun. And I'm really, really sorry. Maiintindihan ko kung hindi mo ako mapatawad. I just want you to know how sorry I am. Siguro kaya ako nagawa yun because I really care about you so much. And I know it might be a lot to ask. Pero sana magbalik man lang tayo kahit sa pagiging friends. Raymond, isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. At ayaw ko masira yung pagkakaibigan nating dalawa. Pero sana intindihin mo na meron na akong asawa. Magkakaanak na kami. At sila na ang magiging priority ko. Naiintindihan ko naman yan eh. I'm sorry. Friends? Ikaw na rin bahalang mag-apologize para sa asawa mo, ha? Gusto ko sana kasi siyang lapitan kanina, pero mukhang busy-busy siya dun sa restaurant. Oo nga. Meron siyang kamiting dun sa restaurant. Sila yung sinusuplayan namin ng gulay. Oo. Nakakatawa kasama pa nga niya si Nida. Magkayakap sila. I should go para makapagpahinga ka na. Bye, Geraldine. And thank you. Mukhang maganda yung ani natin ngayon. So, pakisiguro na lang para maalagaan natin yung mga suki natin.
Yung mga may tama, ihiwalay natin kaagad. Kasi ayaw naman natin mapahiya pagdating sa quality. Pero tulad nito, pagka naman yung nakita mo, kahit konti lang yan, hiwalay mo kaagad pag ano. Sige, karga mo na. Geraldine, napadalaw ka. Akala ko papahiya ka sa bahay. Kamusta yung meeting mo? Nakuha mo ba yung deal? Hindi pa raw sila nakakapag-desisyon eh. Kasi hindi natuloy yung meeting mo sa manager, di ba? Umalis ako kaagad. Kasi nagkataon, nandun si Nita. Nagkataon? Nagkataon din ba na magkayakap kayong dalawa? Siguro, pinapunta mo talaga yung ex-girlfriend mo doon para magkita kayong dalawa. Hindi. Jers, let me explain. Hindi ganun na nangyari. Hindi ko naman de-deny sa'yo. Oo, nandun ako for the meeting, pero nagkataon na nandun din siya. Hindi ko naman de-deny sa'yo na lumapit siya sa akin. Tapos bigla niya ako niyakap. Kaya ako na mismo yung lumayo. Ako na mismo umalis para walang gulo. Yan ang totoo. Eh, bakit di mo sinabi sa akin? Sasabihin ko naman talaga sa'yo pag-uwi. Jers. Wala kang dapat alalahanin sa amin ni Nida. Matagal na kaming wala. Ikaw lang gusto ko. Wala nang iba, promise. Walikan natin na kita sa bahay. Lagi mong tandaan, ikaw ang pinakasalan ko. Asawa kita. Ikaw ang magiging mommy ng mga baby ko. Kaya kayo pinaka-importante sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Smile na please. Ooh? Totoo yan ah. Ikaw Tsaka lang. itong mga baby. Yan talagang ex mo. Nakapagsumbong ka agad. Thank you. I still have another set, so please enjoy the night. Nita. Ikaw yung ex ni Alan, di ba? Sino ka ba? Sabihin natin na pareho tayo ng gusto. Gusto mo si Alan, gusto ko si Geraldine. Kung magtutulungan tayo, pwede tayo maging masaya pareho. Birthday ng dati kong kapitan sa barko. Magre-retire na siya, tsaka nakabili rin siya ng bagong yate. Eh, ang gusto niya sana, kaming mga crew niya dati sa barko, magkasama-sama. Kaya doon na daw sa yate yung birthday party niya, tsaka Christmas party namin para magkasama-sama naman kami. Oh, sigurado ka ba? Ayaw mo na sumama? Sige na, tara na, sumama na ako. Naku, siguradong mahihilo lang ako doon. Alam mo naman madali akong masisik. Tsaka wala naman akong kakilala doon. Ikaw na lang, dito na lang ako sa bahay. Basta, behave ka lang doon na, papakabait ka. Behave? Hindi na kailangan sabihin yun. Alam mo naman, ikaw lang mahal ko, di ba?
Behave Kaya ako na. always. Very good. Hindi ka na. Umuwi ka maaga. Alan! Are! Kumusta na? Oh, parang Dan, musta? Ayos naman pare, buti napunta ka dito. Saglit lang, hitayin mo ko dyan, bababa ako. Pare, saglit lang. Kumusta na? Pare, musta? Ayos ah. Pare, hindi ka na ba talaga magbabarko? Ayaw mo nang bumalik? Nakausap ko si Bossing pare. Opening sila ngayon. Maraming mga engineer ang kailangan. Bagay na bagay sa'yo. Laylo muna ako sa pagbabarko, pare. Malapit na mga anak si Mrs. eh. Ganun ba? Kambal, pare. Wow, congrats! Kamusta ka na? Ayos naman. Alan! Alan! Hi! Sabi ko na nga ba nandito kayo eh. Hi! Sige pare, pakita lang ako kay Kapitan. Sige, sige. Wala ka na dun. Sunod ako. Oh. Oh, hi! Ikaw na naman. Bakit? Iniiwasan mo ba ako? Hindi ba halata? Pare. Enjoy ba? Malapit na kambal, pare. Isip na natin kung anong pangalan. Hi! Hi, hey. Basta? Okay naman. Cheers, cheers. Hey, cheers tayo. Cheers! Alam mo mukhang lasing ka na. Ako na bahala sa'yo. Kailangan ko. Ha? Kasi ako bahala sa'yo. Dan! Ano naman ako? Hello. Sige. Ako bahala sa'yo. Umiyo ako. Sige na. Ako bahala. Nangyari? Ba't ako nandito? Ano ba sa tingin mo yung ginawa natin? Hindi pwede. Hindi pwede yung ganito. Hello?
kakaalis lang niya. Padala mo na ba yung video? Geraldine! 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 Bakit mo ako? Ano yung pinapanood mo? Magdamag ako hindi nakatulog sa kahihintay sa'yo? Yung pala meron kang ibang kasamang babae? Geraldine, patawanin mo ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi ko sinasadya. Nagising Ano na lang ako hindi mo ganyan! sinasadya? Di mo lang parang nangyari yung mga yan, ano? Bigla na lang yung babae na bigla na napunta dyan sa kama? Hindi, wala nga akong alam dyan! Wala kang alam! Imposibleng wala kang Hindi ko alam! sinasadya. Nangyari na lang yan. Nagising na lang akong ganyan! Nagising ka na lang ganyan! Imposible nagising ka lang ganyan! Hindi na... Geraldine, please! Tumigil ka! Manlalako ka! Hindi ako naloko! Manlalako ka! Geraldine! Hayop ka! Hayop ka! Geraldine, please! Manlalako ka! Let me explain! Sa akin, mahal mo ko. Ang sabi mo sa akin, ang importante lang sa'yo kami na magiging anak mo. Ano? Uminom ka lang? Nawala na sa isipan mo yan? Uminom ka lang? Nag-isaikot ka na? Sorry! Patawarin! Ano? I'm sorry! Let me explain, please! I'm Please! sorry! Sa tingin mo ba? Sa tingin mo pagkakatiwalaan pa kita pagkatapos sa mga ginawa mo sa akin? Sabihin mo! Pagkakatiwalaan ba kita? Hindi! Hindi na! Lumayas ka! Lumayas ka! Geraldine, please. Hindi ako alis. Mag-asawa tayo. Ayusin natin to. Mag-usap tayo. Magkakanak na tayo, please. Tawan mo ako! Oo! Magkakaanak na tayo! Pero ano? Inisip mo ba? Habang nagpapakasaya ka kasama yung ex mo? Inisip mo ba ako? Inisip mo ba kami na magiging anak mo? Hindi! Lumayas ka! Lumayas ka! Please, let me explain. Hindi ako aalis. Pag-uusapan natin to, hindi kita iiwan. Ayaw mo umalis? Pwes, ako ang aalis. Geraldine! Geraldine, please! Liwanag at dilim, masamang pakitain. Ang isa sa kanila ay mamatay.
mo itong mga to. Dispatchahin? Ano yan, titigukin ko? Alam mo, papangalan ko sa'yo, Crisanta. At ikaw naman, si Crisel. Wah! Naku, Diyos ko! Huwag mong papangalanan ng mga batang yan! Bakit ganito? Wala siyang ulo. Masamang pangitain ito. Ibig sabihin, mamamatay siya. Mali si Griselda may SCID, Severe Combined Immune Deficiency. Hindi na gumagana ang immune system ni Griselda. Kaya yung pinakasimpleng virus sa sipon, delikado na para sa kanya. Ano bang pwedeng gawin ko sakali to? Kaming dalawa, magkaibigan, magkapatid, walang iwanan.